Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Nasabi dito na, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ang gap theory, na kilala rin bilang ruin and reconstruction theory, ay binibigyang kahulugan sa Genesis chapter 1 to 2. Chapter 1 verse 1 to 2 na ating verse ngayon, bilang nagmumungkahi ng isang mahabang panahon sa pagitan ng unang paglikha ng Diyos sa langit at lupa at sa 6 na araw ng paglikha na inilarawan sa Genesis 1 verse 3. Ang teoryang ito ay naglalagay na ang Diyos ay sa simula ay lumikha ng isang perpektong mundo na kalaunan ay nawasak dahil sa kasalanan, na iniwan ito sa isang estado ng walang anyo at walang laman. Ang 6 na araw ng paglikha ay nagsasangkot ng pagpapanumbalik at muling paglikha ng Diyos sa lupa sa kalagayang ito ng pagkasira. Ang Biblia ang dapat na maging tanging batayan para sa agham ay isang pananaw na pinanghahawakan ng ilang tao, partikular na ang mga nasa loob ng kilusang creationist. Naniniwala sila na ang Biblia, lalo na ang ulat ng Genesis tungkol sa paglalang, ay nagbibigay ng wastong malaking larawan na pagkaunawa sa pinagmulan at kalikasan ng sansinukob, kasama na ang mga simulaing pang-agham na kasangkot. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay hindi pangkalahatang tinatanggap sa loob ng siyentipikong komunidad o sa mga reliyosong grupo. Isinasalaysay ng Biblia ang isang nilikha sa loob ng 6 na araw at inilalarawan din ang pinagmulan ng kasalanan at kamatayan. Ang kwento ng paglikha sa Genesis chapter 1 ay nagsasalaysay sa paglikha ng Diyos sa sansinukob, kabilang ang langit at lupa, sa isang nakaayos na 6 na araw na proseso. Ang pagkahulog ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden na nakadetalya sa Genesis chapter 3 ay pinakita bilang pinagmulan ng kasalanan at kamatayan sa mundo. Ang paghahayag ng Diyos ay mauunawaan sa pamamagitan ng dalawang pangunahing kategorya, pangkalahatang pagpahayag at espesyal na paghahayag. Ang pangkalahatang paghahayag ay tumutukoy sa kaalaman sa Diyos na makukuha ng lahat sa pamamagitan ng kalikasan at konsensya. Ang espesyal na paghahayag sa kabilang banda ay ang mga tiyak na katotohanan na inihahayag sa mga individual o grupo, kadalasan sa pamamagitan ng banal na interbensyon o supernatural na paraan gaya ng Biblia. Ang pagsasaalang-alang sa Biblia bilang ang pinakamataas na awtoridad ay nangangahulugan ng pagkilala dito bilang ang sukdulang pinagmulan ng katotohanan, patnubay at moral na kumpas para sa buhay. Ang paniniwalang ito ay nag-ugat sa ideya ng Biblia ay ang kinasiyang salita ng Diyos, isang espesyal na paghahayag sa sangkatauhan at sa makatuwid ay nagtataglay ng banal na katotohanan at otoridad. Upang mabuo ang isang ugali ng pagbabasa ng Biblia sa exegetically, magsimula sa isang pare-parehong schedule, ang isang plano. Unti-unting pagtaas ang dami ng iyong nabasa at ang ilalim ng iyong pag-aaral. Pumili ng isang tiyak na oras at lugar para sa iyong pagbabasa at isaalang-alang ang paggamit ng plano sa pagbabasa ng Biblia o devosyonal. Tumutok sa pag-unawa sa orihinal na kahulugan at konteksto ng teksto sa halip ng mga personal na damdamin lamang. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.